Oo, ilan ang girlfriend? Kung ganun. Oh, puro mga girlfriend lang. Sabi nga ni Inday Sara Duterte, eto oh, parang nagagalit, aaway-away na din ho yata itong mga to eh. Nagagalit kay Maharlika, dati talagang naku, okay na okay sila. Pero ang pagkakaintindi ko ho dito mga kababayan, nag-GG ho mga bossing. O pakinggan nyo po, oh. Nasaan na ba si Maharlika? Ito si Maharlika, ano eh. Meron siyang content sa away ng mga girlfriend eh, no? Oh. Ibig sabihin si Maharlika, pinapakialaman pa kasi yung mga away ng mga girlfriend eh, no? Grabe to. Oh. Yes, ma'am. Sabi ko nga doon sa kasamahan ko, sabi ko, alam mo, talino talaga to si President Duterte. Hindi siya nag-asawa ulit. Nung sila ay naghiwalay ng nanay ko, hindi na siya nag-asawa ulit. And therefore, ngayon, wala sa kanila ang makapagsabi na siya ang pwedeng magmamay-ari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil lahat sila ay pare-parehong girlfriend lang. Oy, saglit lang mga bata kung may nakikinig sa inyo o yung mga kadalagaan, kabinataan, okay? Tayong mga Pilipino, hindi ano sa atin to. Hindi katanggap-tanggap sa mamamayang Pilipino to, ha? Oh, wag niyong tutularan, wag niyong gagayahin, no? Baka sabihin, ay matalino pala ang dating Pangulo, gagayahin ko nga yun, no? Girlfriend lang lahat sila, wag niyong pagsasabay-sabayin, hindi magandang ehemplo yun. Di ba? Parang gusto nilang inormal o inormalize sa Pilipinas yung ganyan nung mga pagrerelasyon. Anak ng tinapayan. Uulitin ko ha, mga kabataan, mga binatilyo, hindi normal sa ating mga Pilipino yung ganito. Tayo, nako, matitinuho tayong tao, no? Yung mga ganyan, no, yung mga pagsasabay-sabayin, yung mga boyfriend, pagsasabay-sabayin yung mga girlfriend, kinakahiya po yung ganyan. No, itinatago po yan hangga't maaari. Kung may ganyan kang ginagawa, nililihim mo yan. Hindi pinagmamalaki. Di ba? Inililihim yan, hindi pinagmamalaki. Wag nyo pong gagayahin, okay? Wag nyo pong gagayahin. Para po sa akin, wala pong pagrespeto doon sa ano nyo yun, karelasyon nyo yun. Boyfriend o girlfriend. Lalo na kayo, Katoliko, yung mga naniniwala, di ba? Sa kasal. Wag, okay? Mali yun. Isa lang, no? Pagka hindi okay yung inyong relasyon at ayaw mo na, wag mong dadalawahin. Makipaghiwalay ka ng maayos. Tapos, saka mo, hanapin yung susunod. Pagka natagpuan mo, pakasalan. Wag yung matalino to. Bakit? Kasi hindi nagpakasal eh. At least, 4-4, girlfriend silang lahat. Sabi ni Sir Eseng Mariano, gawain din ni Inday Sayad ang pangangalun niya. Uulitin ko mga bossing. Hindi po kumbaga hindi po pinapangalandakan yan, nakakahiya po na ipangalandakan yung ganyan. Paano re-respeto? Wala namang respeto sa tao. Sabi ni Dustin Troy de Guzman. Sa Muslim, pwede, hindi din. No? Kailangan ipaalam mo kung papayag yung asawa mo. Pero, ano po tayo? Halos 90% po, Katoliko ang Pilipinas. No? Katoliko, sa Katolika po, yung sinabi ni MacSafe o yung sinabi ni Sir Eseng, pangangalun niya ang tawag po doon, no? Sa majority ng mamamayang Pilipino. Okay? Sa Islam naman po, may pinapaniwalaang ganyan, pero kailangan mo pa ding magpaalam kung papayag at kung kaya mong
buhayin kahit sa iglesia. Sabi ni JJ ba sa Muslim, either 2 o 4 lang at lahat sila nagkakasundo. Oh. Nako. Medyo sablay yun ah. Ano, sablay huya tayo mga kababayan. Alisin na natin yan. Oh, alisin ko yan. Ngayon, ano na ba ito? Ano to? Pangulong Bongbong Marcos sinabing pinili niyang hindi makialam sa impeachment. Mamaya na ho yan. Mamaya na natin. Dito muna tayo. Possibility na ganun, ma'am. Ito. June 30. Nilagyan ng caption ng mga DDS. Itong original video na po na ito, may nakasulat, June 30 lalaya na si dating Pangulo. Oh. Before ba ng June 30 possible na ma-release na si FPRRD, nakikita niyo pa yung possibility na ganun, ma'am? June 30, may mga nagpapakalat na lalaya na ang dating Pangulo. Sino na naman yun? Nauto na naman kayo? Ano ba yan? Kailan pa sinasabi? Marso pa nga daw. Nung nag-30 days, nung nag-isang buwan ang dating Pangulo, may nagpakalat na, lalaya na. Eto, Marso. O, Marso pa nag-umpisa. March, April, sumunod, lalaya ulit. May, lalaya ulit. June, lalaya. Sa July ho, lalaya ho ulit, mga kababayan. Sabi ni Miluski, June 30, 2033. 30? Apo. Before ba ng June 30 possible na ma-release na si FPRRD, nakikita niyo pa yung possibility na ganun, ma'am? June 30? Apo. Wala kasing binigay na timeline. Walang binigay na timeline, mga DDS. Baka mamaya pagdating ng July, eto na, July 30 naman, lalaya na. Pagdating ng August, July 30 na naman. Ay, naku po. Bakit hindi nyo hintayin yung mismong interim release kung ano talaga ang magiging sagot doon? Di ba sabi ni paano ko naman babasahin itong pangalan mo? Malabo pa sa mata ko yan. Hintayin na lang nila kung ano yung magiging resulta nung hinihiling. Dahil daw ho, merong bansa na handang kumupkup kay dating Pangulong Duterte, unang-una ang kailangan is sakop ng ICC o kasali sa ICC yung bansa na yun. Pero secret daw ho, mga kababayan. Kaya lang, parang sa pagkakaintindi ko, nakasaad din doon na hindi na magtutuloy ng kung anumang krimen at chuchuchu. Sabi ko naman, paano kayo mas papayagan yan? Ito ang pinag-uusapan talaga dito, yung mga krimen nung mga panahon na siya ay nanunungkulan, yung mga past. Di ba? May pag-amin na naririnig sa inyo